Affidavit of Termination of Employment. Pag-usapan natin kung ano nga ba itong affidavit at ano yung mga detalye na nakapaloob doon para sa Certificate of Involuntary Separation mula sa DOLE. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makakuha ng up to around 20,000 pesos sa SSS, kailangan mong mag-apply ng Certificate of Involuntary Separation. At ito ay para sa mga empleyado na natanggal sa kumpanya involuntarily. Ibig sabihin, kumpanya ang nagdesisyon na tanggalin kayo. Halimbawa, possible na dahilan ay nagsara yung kumpanya, nalugi, o di naman kaya yung role o yung position mo ay hindi na kinakailangan sa kumpanya, kailangan ka na nilang i-let go. Pero kung ang isa sa mga dahilan ay yung may mga violation ka nagawa, crime, offense, or anything, hindi iyon allowed para sa SSS unemployment benefit. Pero, again, kung qualified ka at sinabihan ka rin naman ng kumpanya ninyo na kumuha ka ng Certificate of Involuntary Separation mula sa DOLE para makuha mo yung SSS unemployment benefit, ang dapat mong ihanda ay dalawang dokumento. Copy of Notice of Termination of Employment. Kung meron ka na nito, hindi mo na kailangan ng Affidavit of Termination. Pero kung kailangan mo niyan, ito yung isang magandang halimbawa kung saan nakalagay dito yung kung anong affidavit pa yon, termination of employment nga. And then, yung pangalan mo dapat nakalagay, kung saan ka nakatira. Ang pinaka-importante ay kung saang kumpanya ka nagkatrabaho at kung kailan din yung date ng last working day mo sa kanila o kung ano man yung nakasaad doon sa termination o announcement sa'yo kung kailan yung huling araw mo ng pagkatrabaho. Importante na hindi mali yung information na to. Ultimo yung spelling at yung date na din. Kapag may discrepancy dyan, pwedeng ma-reject yung application mo. At bukod pa dyan, possible kapag nagpagawa kayo ng affidavit sa notary office or halimbawa kayo yung gumawa, ilagay nyo na rin yung iba pang mga information tungkol sa trabaho ninyo. Ang pinakamahalaga ay yung reason of termination. Dito nakalagay na posibleng closure ng kumpanya, redundancy, at marami pang iba. Ano yung halimbawa ng reason? Dito sa SSS online account, nagbigay sila ng mga specific na reason. So, pwede natin itong kopyahin. At ito ilalagay nating dahilan doon sa affidavit na papagawa natin. Or pwedeng tayo na lang mismo yung gumawa. Halimbawa, retrenchment or downsizing, nagbabawas ang tauhan sa kumpanya. Redundancy, katulad ng na-mention natin kanina. Natural or human-induced calamities or disaster. O meron pang iba dito. At siya yung ilalagay yun dito. Meron ulit na last working day, yung position mo sa kumpanya, date of termination. Sa case ko, ang date of termination at last working day ay magkapareho. Pero just in case na may special cases, halimbawa sa kumpanya ninyo, magkaiba yung date na hindi natin sigurado, mas maganda na ilagay nyo na lang dito, lalo kung yun yung nakalagay sa announcement na binigay sa inyo. Pero kung sakaling pareho lang din naman, pwedeng isa na lang ilagay yung date katulad ng date of termination. Pwede ka pang magdagdag ng iba pang mga detalye, pero pwede rin naman tanggalin na ito. Ang pinakamahalaga ay na-review ito dun sa notary office, nagpakita kayo personally at nag-present na rin kayo ng proof of identity. Halimbawa, nagdala kayo ng valid ID, at ipanotarize na nga ito. After nyan, pwede nang i-upload yung affidavit dito. Linawin lang din natin na kung sakaling wala yung notice of termination, doon lang magkasubmit ng affidavit of termination. Pero kung meron kayo ng notice of termination or letter of termination mula sa kumpanya, yun na lang yung gamitin ninyo. At idagdag na rin natin na kailangan din ng valid ID with picture and signature ninyo sa i-upload ninyo dito nga sa website ng DOLE for Certificate of Involuntary Separation.